Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang kagandahang loob, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking ama, ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang 4 mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lulang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Aming itinataas sa iyo ang aming mga kaibigan sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila. Aming inilalapit ang mga kaibigan naming naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding ininalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa bawat hapag. Amin ay inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Amen. Take 20 seconds of ancient courage. Ilang beses nang nangyari sa atin yung pagkakataon na daplisan na sa usapan ng barkada o sa mga kaibigan si Jesus. Pero ang bilis lumipas ng topic at hindi na nabalikan.
Sigurado akong lahat tayo ay pamilyar sa EDSA People Power na naganap noong ika-25 ng Pebrero, taong 1986. Ito ang revolusyon na nagpatalsik sa diktadoryang ng pamahala sa ating bayan. At ang revolusyon na nakapukaw sa atensyon ng mga karatig bansa. Hindi ka panipaniwalang kung iisipin natin, lalo't ang sariling revolusyon ay laging may kalakip na pagdanak ng dugo. Ngunit ang pangyayaring iyon ay hindi lang basta nangyari. Mayroong mga tao na nasa likod noon na marahil ay huminga ng malalim at nilakasan ang loob para simulang gawin ang bagay na tila imposible. Mayroong sumubok na sugurin ang panganib sa kabila ng takot na mahuli mapatay. At iyon ang kailangan natin. Isang saglit na pagkakataon kung saan ang sulyap ng pag-asa ay mas matimbang kaysa pangamba. 20 segundo ng tapang lang ang kailangan natin, mga kaibigan, para maibuka ang ating mga bibig at mabigkas ang magandang balita ng pagbabago sa buong buhay ng makakarinig. Madalas hinihintay natin yung tamang oras at pagkakataon para ibahagi ang salita ng Diyos. Nakakalimutan natin na kaya nga tayo may ngayon dahil ang tamang oras at pagkakataon ay ngayon na. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat. Nakakaasa po kayo, Panginoon, na hindi namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibuka ang aming mga bibig upang ibahagi ang iyong mga salita sa iyong mga anak na hindi pa nakakarinig, nakakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng tapang upang ito'y maibahagi sa iba. Upang sila din, O Diyos, ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay. Nakasama namin ang aming Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyong lahat. Amen.